Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Walang sarabaka to. Kumusta po? Alhamdulillah. Mabuti tayo dahil nakainom tayo ng 8 ounce. Ganun. Balita ko, Ustad, may tanong daw si Anwar sa'yo, Ustad. Ewan ko. Noon, ano ba itatanong mo kay Ustad? Mashallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Unang-una, jazakallah khair sa naging sponsor ng 8 ounce. After ng half million ay nagkaroon tayo ng 8 ounce. Ayun po. Mashallah. Okay. Alhamdulillah po. Ustad, itatanong pala ako sa'yo, no? Ano Buti na lang napaalala mo sa aking kapatid, Abdul Aziz, no? Yung kanina kasi, after Maghrib, gusto kong magpahinga. Pumunta ako sa sulok ng masjid. Tapos nakita ko ng imam. Nilapitan ako. Sabi sa akin, nagsara ka ba ng Maghrib? Sabi ko, ano gagawin mo? Patutulog. No. Bawal matulog, bawal. Hindi mo ba alam na makro? Makro yung pagtulog ng pagitan ng Maghrib sa Isha. So, ang sabi ko sa kanya, nasa ng dalil? Ang sagot niya sa akin, search mo sa Google. So, kaya gusto ko lang malinawan ba, Ustad, na ano po ba ang ano doon? Makro ba, bawal ba, rules, rulings? Okay. Yung sinabi niya na, okay, bismillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yung sinasabi niyang makro, totoo yun. Makro. Ang ibig sabihin, okay. Para malinaw, ano bang ibig sabihin ng makro? Ang makro, literal na kahulugan ng makro ay di kaaya-aya. Kumbaga sa English term is distasteful ba? Sabihin na di ka nais-nais. Ba? Inaayawan. Yun ang ibig sabihin ng makro. Now, sa larangan naman ng definition ng fiqh, pag sinabing makro, pag ginawa mo, wala kang pagkakasala. Pero pag hindi mo nagawa, especially na hindi mo ginawa dahil ito ay pagsunod sa sunnah sallam, mayroon kang gantimpala. Hindi. Pag ginawa mo, dahil ang intention mo, sinusunod mo ang mayroon kang paggantimpala. O pag hindi mo ginawa. Hindi. Ang makro, ibig sabihin, pag ginawa mo, wala kang kasalanan. Yun. Okay? Pero kapag nagawa mo yun, pag hindi mo nagawa, dahil sa iniwasan mo yun, dahil sa ito'y utos ang propeta ng sallam, may gantimpala ka. Tama. Okay. Pero kung iwasan mo yun, wala kang gantimpala. Now, yun ang ibig sabihin ng makro. Now, sa pagtulog, sa pagitan ng Maghrib at saka ng Isha, ito ay makro dahil may patunay. Nabanggit ng Sahih Bukhari. Al-Bukhari. Mula sa narration ni Abu Barza al-Aslami, radiyallahu an, sinabi niya, Daif to. Hindi daif. Authentic. Pag sabi ng Sahih Bukhari, authentic yan. Okay, mapapananaligang. Sinabi niya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nawma qabla Isha wal haditha ba'da. Sabi ng propeta sallam ay inaayawan niya na matulog siya bago mag-isha, which is sa pagitan ng Maghrib at sa Isha yung tumutukoy doon. Okay? At saka yung pakikipag-usap pagkatapos ng Isha. Sabi pagkikipag-usap, okay, sabi niya pagbibigay ng salaysay, okay, pagkatapos ng Isha. So dito may mga paliwanag yung mga ulama natin kung bakit naging makro yung pagtulog. Kasi nga, bakit naging makro? Dahil once natulog ka, kapag ito na maglusa ka ng Isha, maaring sa sarap ng tulog mo, matulugan mo yung salatul Isha hanggang sa lumipas ito, ma-expired yung oras nito, which is sa pagitan ng sa kalagitnaan ng gabi. Yun ang doon. So, mag-taste na lang hanggang sa matapos ang Isha, saka ka matulog, parang ganun. You know? At the same time, yung pakikipag-usap pagkatapos ng Isha, ay naging hindi kaya sa propeta sallam yun kasi nga oras ang pagpapamahinga. Ang ibig sabihin nun. So, bawal na pala. Propeta sallam may binibigyan ng oras ang kanyang sarili sa pagpapahinga, natutulog din siya. Para sa Fajr. O para tahajjud, pag-qiyamul layl, ano mang katulad nito. Kaya ayaw niya kinaano niya. Pero may mga certain na kinakailangan. Gawin niyo. So yung mga exemption, kanang every rules there's an exemption. Yes. Diba? May mga, ito po yung general principles niya. Na lahat ng bagay mayroong exemption. You know? At yung exemption na yun, kapag halimbawa, sa panahon natin ngayon, kasi iba sa panahon ng propeta Muhammad sallam, yung trabaho natin, yung pressure natin, kumbaga, galing tayo sa trabaho, tapos sinaantok tayo, hindi maiwasan na makatulog tayo after ng Maghrib, mga ganun bagay. So that is an exemption of the rules. Okay, pag hindi mo kaya, pwede ka naman matulog. Okay, pwede kang matulog. At yung tinutukoy dito na kasi mayroong sabi na short nap lang naman yung during after Maghrib kasi para maging ready ka rin sa pag-isha. Parang ganoon kasi kung energy, kukuha ka lang ng energy ba? Pwede naman yung lalo pat kapag halimbawa
may magano sa'yo, may tawag dyan, magpapaalala, oy, isa na, ganyan. So, walang problema sa ganung bagay na yun. You know, but Pero kung mag-isa ka lang, the principle is tinatawag na, basically, it's macro. You know? It's tinatawag na macro. Ibig sabihin, it's okay na sometimes nagagawa natin, it's okay na sometimes natin magagawa yun. tao din naman Tao tayo. din at the same time. And at the same time, lalo pat, macro yung pakikipag-usap na ng isa, I mean, sa panahon Brazil, tulad ng ang panahon noon, iba sa panahon ngayon. Kasi ang mga panahon ng tao ngayon, Tulad nito. gising paggabi. Oo. Saka nagkakaroon ng chit-chat sa mga kaibigan. Yun lang yung oras kasi ng sabihin natin, no, ng gathering, social benefits. Sobrang busy sa oras ng trabaho. Totoo yan. Okay? Sa family bonding, sa gabi lang nangyayari. So yun. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na certain time na pwedeng ma-commit talaga natin yun. At the same time, pwede natin ma-avoid yun. Okay, so it's a case-to-case basis. Pero babalik tayo sa kung ano yung original. Soon na. Okay, na ang Propeta Salam ay kumbaga ay inaayawan niya ito, iniiwasan niya, inaayawan niya yung pagtulog sa pagitan ng Maghrib at saka ng Isha, at the same time ay pakikipag-usap, no, sa pagkatapos ng Isha. You know? So yun yung original principles o hatol sa bagay na iyan. Okay? So hopefully ay nagkaroon tayo ng idea, mga kapatid. At the same time, yung knowledge regarding sa pangahatol. Kasi pag sinabi kasi ng ibang makro, ano na sa kanila yun, kumbaga parang haram. Kasi kasi sa ating term na pagbabawal, sa fiqh kasi, sa usapin ng jurisprudence, dalawang klase ng pagbabawal. Pagbabawal na kategorya ng haram talaga, na asid bawal na kapag ginawa mo, may kasalanan ka. Okay, yun talaga yung bawal o forbidden talaga. Okay? At yung bawal na kung saan yung sa kategorya ng makro. Ang ibig sabihin ay yung bang kaya detestful lang, Pag ginawa mo, inaayawan lang ka, hindi ka aya-aya, kumbaga, no? Kasuklam, pero wala yung biyaya sa'yo. Pag ginawa mo, wala ka nang magkakasala, wala ka nang you are not accountable for that. At the same time, pag inaiwasan mo naman yun, dahil sa sinod mo ang sunna, mayroon kang gatimbala. Yun po yung definition ng o ng jurisprudence pagdating sa tinatawag na. Okay? So hopefully, nagkaroon kayo ng short knowledge, additional knowledge sa bagay na yan. And hopefully, inshallah subhanahu wa ta'ala ay masunod natin ang sunna as much as we can. Okay? So walang dagdag. Jazakallah khair. Di na ako magdadagdag sa ito lang sa akin. Napunta sa Ikaw, Ustad. Ganyan ka rin. No comment. Okay, thank you so much. Jazakallah khair. Jazakallah sa sponsor. Maraming salamat sa Pasensya na sa ingay ha. Hindi naman yung